halaman na to. Saka yung bulaklak niya. Isang parte man po kayo ng mundo at kung anong oras man to pinapanood, mabuhay po tayong lahat mga katropa. So andito ako sa labas ngayon at meron akong gagawin. Kukunin ko yung lagari, panlagari ng kahoy kasi magtatanggal ako ng sanga dun sa likod. Kasi malaki na, matataas na yung mga kahoy yung mga sanga niya. Kale, ito yung gagamitin natin para magtanggal ng mga sanga dito sa likod. Masyado nang malalaki. Ito siya, subukan nating bawasan yung mga yan. Tatanggal pa to. Actually, itong tsinelas ko na to almost 4 years na sa akin nung dumating ako rito sa Canada. So pinagtsatsagaan ko lang kasi sayang din naman, pero wala na masyado ng ukang-uka na, malaki na. Kunin na natin yung bago. Right. So ito, meron pa akong dalawang tsinelas na galing Pilipinas. Ayan. Ito yun, Islander. Tapos isang beach walk. Ito gagamitin natin. Actually yung pulang tsinelas ko na Islander din, sira na rin yun, so gagamitin na natin to. Ito yung pulang Islander ko na dalas kong ginagamit pag lumalabas ako. Magpo 4 years na rin to. Ganun ako katyaga sa mga gamit. Kahit sira-sira na, hanggat pwede pang gamitin. Mga damit ko nga, kahit butas-butas pa, ginagamit ko pa. Kasi hindi naman ako ganun ka-arte at saka yung talagang mapili. Tapos yung brief ko, mga medyas, mga ganun. Kahit may butas na, nagagamit ko pa. Pero pag lost garter, yun na. Hindi ko na yung ginagamit. So eto, pwede pa to. Problema lang, eto, may na siya, pero okay lang, wala nang swelas. Tapos eto kasi yung natatanggal. May video ako nun na dinikit ko to, tapos kumana pa, okay pa naman. Tapos etong tsinelas ko na to, manipis na, masyado nang manipis. May nabibili naman dito, kaso syempre dinala ko to galing Pilipinas. Ayan. Oh, tawag dito, amag ba? Oh, inaamag na pag nakatago. Amoy bago. Huhugasan ko to. Yan sa ako gagamitin. Pero sa ngayon, ito na muna gamitin ko. Doon nga pala sa mga matagal nang nanonood sa akin at saka mga sumusubaybay, meron akong extension na naputol nito. Ito yun, pinagdikit ko to noon kasi mali yung pagkakalagay ko nun. So ito kasi yung saksakan. Ganito kasi yung extension ko para sa sasakyan ko doon sa kalsada. Pagka nagpa-park ako pag winter, ito gagamitin ko. Wala akong ibang extension, so hindi siya pwede dito, hindi siya pwedeng isaksak dito. Ginamit ko nun ito, tapos isasaksak ko rito ganyan, dito ko isasaksak ganyan. Kaso every time natatanggal to, so naglulos. So ang ginawa ko nun, tinali ko rito. Ayan, hindi ko na malayad. Napunta pala dito, kaya nabali siya. So, ang mangyari, kailangan secure to. Gagamitan ko ng ziplock. Ayan. Sana mag-work. Ito na yung outcome ng ginawa ko. So, nag-MacGyver na muna tayo. Ayan, kumbaga, tinali ko dyan. Ayan, para hindi siya mabigtas. Tapos, tinali ko rito. Ayan. Ganyan yung ginawa ko. Tapos, yung extension, ayan. Kasi ang ko kasi para hindi matanggal tong yellow na extension, ito hindi siya matanggal dito. So ginawa ko, tinali ko na rin dito. Ayan. So triple na para mas sigurado. Kasi hirap magtrabaho pag laging namamatay tong lagari na to
ito pa lang yung nagagawa ko. At may nakapansin sa akin pogi. Tiga Batangas ba? Sa paano pa yung salita sa Batangas? Alay. Kapitbahay lang namin. Diyan lang din nakatira. Mga bagong dating noon. Ilang buwan ka na rito? 6. Grabe. Grabe, wag na po. Ano mo naman. Napakagalang mo naman. Sobrang matanda na ako niyan. Bata pa ako sa joke lang. Tinanong niya kanina kung bahay ko to. Actually, mga katropa, hindi ko bahay to. Kumbaga, nakatira lang din ako rito. Nagre-renta lang din ako. Bakit ko ginagawa to? Asan yung may-ari? Yung may-ari po ay nandun po sa ibang lugar. At kami po ay tenant dito. At saka malasakit na rin bilang tenant dito. Kaya mong gawin to sa kung saan ka nakatira. Kaya naman. Ayan. Ang masasabi ko lang, bihira yung mga tenant na ganito. Yung may malasakit sa kung saan ka nakatira. Ganun lang yun. So ayun, pagpapatuloy po muna natin to. Marami pa at medyo mahirap din. Tapos na tayo dito sa kabila. Ayan. Dito naman sa labas. Kasi eto, daanan to. Pagka kasi lumaki yung mga dahon dito at mga sanga, nakakasagabal sa mga dumadaan. Kailangan din nating bawasan to. Although okay pa naman, pero pag ito lumago ng dahon, mahirap na kasing putulan tong mga to. Ito pala yung problema nito. Dahil sa ukaan nito, natatanggal yung tali sa loob. Mamaitibang ko nga. So ito pala yung natapos ko. Ayan. Medyo matrabaho. Ginusto ko May mga hindi ko maputol kasi hindi siya kasya dito. Ayan, katulad nyan. Ayan. Sobrang kailangan ibaon para pumasok yung blade. Maghanap ako mamaya doon ng yung bolo para sakali, para tabasin ko na lang yan. So ito lang yung nakita ko. Tapos ito ginamit ko na noon pero nagari ito ng ang kahoy yata pero din yun siguro subukan ko muna to. Gumana to. So ito na lang gagamitin ko pang tanggal dun sa mga hindi niya naputol nung chainsaw kasi ano ba tawag dun? Hedgehog saw. Para matapos na tong trabaho na to. Tapos na ako dito sa sa may daanan. Pero grabe yung kalat kaya dito sa may dadaan kailangan ko iligpit tong mga to tabi. Tapos tatapusin ko dun sa loob naman kasi hindi ko na maabot sa loob ko naman gagawin. Kumuha lang ako ng mga garbage bag. Hahakutin ko na yung mga lininis ko dyan na kalat para mas malinis naman, nakakaya naman sa mga dumadaan. Napakarami. Grabe, napakadumi naman dito sa loob niyan. Dito, kinalkal ko hindi ko nakuha lahat pero hakutin ko na muna para mabawasan lang. Alam nyo mga tropa, hindi ko muna ka-video to papakitang gilas na ako, hindi. Wala tong bayad sa may-ari ng bahay. Itong tinitirhan ko, hindi ko bahay to. Lang to, malasakit. Saka syempre, nakikitira ka. Edi gumawa ka na rin ng pagtuwa ng mga ganito. Linis. Para namang
maging maganda naman yung paligid ng buong bahay at saka sa loob. Yung mga iba nga sinasabi dyan, bakit nagbabayad din naman ako hindi ko ng bahay ito ha. O bakit kahit hindi naman ha, okay lang yun. Gawin mo kung gusto mong gawin. Pag ayaw mong gawin, wala tayong magagawa dyan. Ako kasi sanay na ako sa mga ganito sa Pilipinas pa lang, sa mga gawaing bahay. Sanay na kami dito nung mga bata kami. Saka hindi pa kami nakakawalis ng paligid ng bahay at nakakalinis, nakakasaing papagalitan kami niya ng nanay namin. Dito po sa Canada at sa mga lugar na may 4 na season, meron po yung tawag na fall. Pag yung fall po kasi naglalagas yung mga dahon. Pagka mga time na ganun, hindi na kailangan maglinis kasi wala, naglalagas, dadami lang din yan. May iba naglilinis pero yung karamihan katulad dito hindi na nalilinis. Kasi papagod ka lang dadami ng dahon hanggat hindi malalagas yung mga dahon ng punong kahoy, ganun. Tapos ang mangyayari niyan, malakas na yung hangin saka malamig. Ba't di na lang sunugin to mga dahon, di ba? Sa Pilipinas pwedeng sunugin to, pero dito hindi pwede, bawal na bawal, lalo na dito sa mga community. Dito po kasi sa Canada may mga nangyayari po na wildfire, yun. So pinagbabawal po yun, yung kunwari magsusunog ka rito, baka mamaya madama yung ibang kahoy, talagang maraming nasusunog. Tapos summer, talagang mainit ang panahon, tapos nakasunog. Kasi marami na rito ang magka-camp. Yung mga pinupuntahan nilang camp, yung mga forest, yung mga ganun. So bawal na bawal po dito yung magsunog ng mga dahon at saka kung ano man po dito. Ang area namin ay dito lang, hanggang dito lang. So dito lang nilinis ko. Pero dito, hindi na namin ito area. Sa town na to. Pero dahil nagkalat na rin ako, lulubos-lubusin ko ng linisan. Kasi ganito kasi ako pag naglinis ako, talagang hindi ako matigil sa kalikot. Kung may makita kong madumi, yun. Ganun ako. Kailangan matapos. Actually, hindi pa nga ako nanananghalian pero patuloy pa rin ako sa paglilinis. Medyo nanghihina na nga ako, pero tatapusin ko na lang to and then kain na muna ako. Alam nyo, meron pa rin mga taong hindi madisiplinahin yung sarili. Tinatapon na lang yung mga bus ng sigarilyo nila kung saan. Kung makikita nyo, napakalayo po ng diferensya ng kalinisan dito kumpara sa bayan natin sa Pilipinas. Kaya sana yung mga naninigarilyo, kung maninigarilyo man lang kayo, dapat huwag nyo yung tapong kung saan na lang. Kung wala kayong pagtapunan, huwag muna kayo maninigarilyo habang naglalakad kayo. Dati yung mga kasama ko sa bahay dati dito, mga naninigarilyo. Ako hindi ako naninigarilyo, hindi rin ako susugal. Tinanggal ko na rin ang pag-inom Yung mga kasama ko, meron silang mga lagayan ng upos na sigarilyo nila. So pag natapos nila yung sigarilyo nila, hindi nila tinatapon, pinipitik na lang kung saan. Ang ginagawa nila, meron silang lagayan, doon nila linalagay. Tapos pag napuno, kuha ulit sila ng lagayan nila, tapos ibabasura na. Ganun yung ginagawa nila doon. So sa mga bagong dating, sana yung disiplina lang, kasi hindi natin alam yung sigarilyo nyo, baka nagbabaga pa yun, baka mamaya yung dahon na tuyo, yan ang magsisimula ng apoy, tapos magkakaroon ng wildfire. Yung hangin, dadalhin niya yung apoy papupunta sa mga tuyong dahon, tapos yun na, magsisimula na yung malaking apoy. Ganun yung nangyayari dito. Kaya sana bawas-bawasan natin at sana madisiplinahan natin yung mga naninigarilyo dyan, yung pagtatapon ng bats na tinatawag dun sa kung saan na lang, lalo na dito sa mga sa madamong lugar. Tapos na ako rito. Medyo may kalat lang, wala kasi ang blower pang-blow sana sa mga lupa niya. Dami kong naipon na na kalat, dumi.
So sa loob naman tayo. Tapos para matapos na yun sa loob. Then marami pa akong gagawin. Magwawalis pa ako sa harap ng bahay, ganun. Tatanggalin ko pa yun para mas malinis. Tapos dito pa sa loob, marami pa. Bakit ko nga pala to? Kino-content for the content nga lang ba to? Hindi to for the content kasi sa totoo lang, kung matagal ka nang nanonood sa akin o kaya bago ka pa lang, matagal ko na pong ginagawa to. Kada ganitong season po, tumutulong po ako rito. Kumbaga mamalasakit po ako. Kasi ikaw ba naman, kung sakaling ikaw may bahay, alangan gawin mong makalat din yung bahay mo. So habang wala pa akong bahay, pinapractice ko na yung sarili ko. Tapos lalo na doon sa may daanan, sabi nila sa town yon, pero kung naglinis na rin lang ako, sinama ko na. Alangan nantayin ko yung 4-piece maglilinis doon. O kaya yung tawag nila, yung pinaglalaban niya, akap ba yun? Ewan ko. So ako na lang, naglinis na rin lang naman ako doon. So isinama ko na. Marami pa akong ginagawa. Pagka mga ganitong season, spring, summer, mga ganun. Talagang gumagalaw ako dito sa loob. Ito, mag-lawn mower. Pag mahaba na naman to, ewan ko lang bukas, try ko mag-lawn mower bukas. Titingnan ko yung lawn mower kung may gasolina. Tapos maraming akong ginagawa. Hindi lang po to for the content kasi ganito nga sabi ko, kung tamad ka sa Pilipinas at hindi ka gumagawa ng ganito, mga gawaing bahay sa bahay nyo, pagdating mo dito, hindi mo talaga magagawa yun kasi wala kang initiative or sabihin na natin wala kang malasakit. Alam mo, sa totoo lang, meaning ko sa inyo, tamad talaga ako nun. Tamad talaga ako, pero pinilit ko yung sarili ko, tatanggalin yung katamaran ko. Yun. So lahat ng ginagawa ko dito, lahat ng dumating ako rito, initiative ko, gumalaw, walang nag-uutos sa akin. Hindi mo ako kailangan bayaran para gawin to. Lilinisan ko to basta gusto ko. Hindi naman sa pinagyayabang ko, madalang lang yung mga katulad ko na may malasakit sa bahay ng ibang may bahay. At least makatulong ka sa may-ari ng bahay. Kung sabihin ng may-ari ng bahay, ba't ka gumagawa niyan? Nandito naman kami. Okay lang yun. Gusto ko lang naman tumulong. Yun lang naman ang maano ko. Hindi naman ibig sabihin pinapabayaan ng may-ari ng bahay to. Hindi. Gusto ko lang gawin talaga. Kumbaga, yung initiative nga talaga. Hindi ako kasipag. Sakto lang. Kasi minsan may katamaran din ako. Pero pag naumpisahan ko yung kasipagan ko na ganito, wala talaga. Walang hinto. Kahit hindi pa ako kumain. Actually, hindi pa ako kumakain. Kaya nanghihina na ako. So, ayun mga katropa. Hope nakatulong to at hope na inspire kayo o kaya may natutunan kayo sa mga sinabi ko. At ako lang, opinion ko lang to at saka pagkatao ko to. Ito yung talagang buhay Canada na sineshare ko sa inyo. At kakain po muna ako para may lakas para ipagpatuloy yung mga trabaho dyan. Kailangan po munang magpaalam dahil marami pa akong gagawin. So hope nag-enjoy kayo mga tropa at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment po kayo sa napanood nyo kung ano masasabi nyo. Tapos mag-like po kayo at syempre pakishare po itong video na to para marami pa pong mga kababayan nating Pilipino ang ma-inspire at makapanood ng video ko para sa mga gustong makapunta dito sa Canada. So hanggang dito na lang mga katropa. Ciao! Baby, you give me ice and fire. Ay, retired na rin to. Wala na. Kailangan na ng bago.